Ito nga ang mga nangyari sa aming ika-4 na vlog. Ingay ng mga ibon. So day 4 na nga ng daily vlog namin. So na-share nga nila yung kahapon kung ano yung business namin. So ikukwento ko naman sa inyo kung paano kami nagsimula. So nag-start nga kami noong 2021, kasagsagan ng pandemic nun. Yun, nag-start kami ng business na ukay-ukay. Nagtagal yun ng mga 1 taon or 2 o kulang ng 2 taon. So yun nga, dumami yung kakompetensya namin dun sa pag-ukay-ukay business. At nung pandemic na yun, dumami rin talaga yung yung mga nagninegosyo na ganun, yung mga ukay-ukay nga. Kasi yung iba, yung mga may trabaho na stop nga dahil nga sa pandemic. Sikat yung pag-ukay-ukay nung kaya dumami yung gumaya, tapos humina nga yung benta. Naisip namin na maging kakaiba yung sa amin, at yung ginawa nga namin, pinaint namin yung mga pants. Pero hindi pa naman ganun yung sa ginagawa namin ngayon, yung mga anime, yung mga ngayong design namin. Yung mga design na ginawa namin is yung mga ganito, yung mga pangit, yan o. Yan. Tapos hanggang sa tumagal nga, napansin namin na halos sa mga anime industry, yun, basta yung mga mahihilig sa anime, pinokus na lang namin yun na lang, na yung paglilingkuran namin, yung mga mahihilig sa anime na gusto nilang ipa-drawing sa kunwari, sa fans nila, yung si Luffy o kaya si Naruto, yun, yung mga kilala, papadrawing nila sa may pants nila o kaya sa jacket, sa t-shirt. Tapos yun nga, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Tapos nanganak na lang ng fabric paint kasi marami nagre-request nga. So, ang pangarap nga namin doon sa business namin, hindi namin maipa-distribute yung fabric paint namin, ipa-franchise yung Lens Passion. Yun yung goal namin doon sa business namin. At seryoso kami doon, nagagawin namin yun. At sure ako na mangyayari din yun. Dahil alam ko nakatingin sa amin yung Panginoon na magsipag lang kami at gawin lang namin yung dapat namin gawin. Pagkakaloob din sa amin yun. At lang to, parang nanonood lang kayo ng yung episode ng One Piece. Ganito yung gusto namin gawin nga sa may vlog namin na link. Habang tumatagal nga, mas lalong nakikita nyo yung progress namin dito sa negosyo namin. Kwento ko lang din sa inyo, di ba nagtrabaho ako bilang dicer dito sa isang mall na dito nga sa Angeles, Pampanga. Tapos meron ngang warehouse doon kung saan pwede kami tumambay ng mga dicer. At pag yung topic namin yung about nga sa pangarap, yung mga naririnig kong kadalasang pangarap is yung makakuha ng motor. Yun, marami laging may gusto nun. Yung iba naman gusto nila makakain lang yung pamilya nila na 3 beses sa isang araw. So yung iba pa nga makuha nila yung sahod nila ng buo. At syempre wala namang masama doon. Para sa akin, yung mga ganong pangarap, dapat hindi na pinapangarap yung mga ganon kasi doable na yung mga ganong bagay or yung mga ganong pangarap. Guys, para sa akin mas okay pa rin na mangarap ka ng mataas para at least pag bumagsak ka sa bubong. Ayun, so sobrang taas nga ng pangarap mo, sabi nga nila, 'di ba? Na aim on the sky and if you fail, at least you fall in the roof. Di ko alam kung tao ko ba yung pinagsasabi ko dito. Para akong motivational speaker na ewan. Nung mga bata pa tayo, yung mga pangarap natin ang tataas. Yung tipong sa edad mong yun, imposible mong makuha. So yung example na nga lang ako, yung dati, pangarap ko maging NBA player. Wow naman! Tapos habang tumatanda ka nga, parang nalalaman mong imposible at talagang ang hirap makuha nun. Yung iba dahil sa depende nga sa takbo ng buhay mo habang tumatanda. Katrabaho ka dati, ganun yung mga nasasabi nila. Iba na din yung takbo ng buhay nila habang tumatanda sila. Pero yun nga, tulad ng sabi ko kanina, na mas okay pa rin na may pangarap kang mataas. Para yung, halimbawa na nga, di ba yung sa araw, yung sa may pana, di ba pag bumana yun, diretso, tas gumaganon. Ito yung araw, di ba, pagka pinana mong straight, pero habang tumatagal, pag ganun pa rin. Pero at least, malayo pa rin. Kahit hindi yun yung target mo, may makukuha at may makukuha ka pa rin. Yun yung kapangyarihan ng meron kang malaking pangarap. Ibig ko sabihin lang naman doon, halimbawa, meron kang target na, halimbawa na lang, target mo, meron ng big bike. Pero habang pinagtatrabahuan mo na makuha yun, na makuha nga ng motor na big bike, pero kuha mo lang is NMAX na motor. Pero kahit na ganun, may nakuha ka. So yun, sana naintindihan nyo o nagets nyo yung sinasabi ko ngayong araw. Pero yun nga, kahit na ano pang pangarap mo sa buhay, malaki man yan o maliit, respetuhan pa rin sa mga pangarap natin sa buhay. Dahil wala namang pwedeng magdikta kung anong gagawin mo sa buhay mo kasi nga buhay mo yan. So ayun guys, kakatapos ko lang magluto and ipapakita ko sa inyo yung motor na ginagamit namin. Guys, si Lokbo. Sa kapayapaan ni Kristo. Salamat.
So sa part na to, sineselebrate namin ni Leng yung earning nung Leng's Passion na meron ngang $1. Naging 15. Ano yan? One, two, three. Nasagi ko pa kanina, nagkalat to. Para tuloy akong bumote eh. Pero na-ice ko kasi masikip nga yung sa part na to eh. Kinakain niya yung papel. Pagka gawa nun, kinakain niya yung papel, nagpe-paper jump. At maraming salamat po pala sa mga palagi sumusuporta at lalo na sa mga nagre-react sa aming mga video. Kita-kits na lang ulit bukas sa susunod nga na vlog namin. So, ayan, salamat po ulit.